Yan. Yon, okay. So, unang-una ito pala muna. Pag-usapan natin to, no? Yung paawa effect na naman po ng mga Duterte na naman. Oo. So, okay na ba? Start na po tayo, ha? Okay. So, wala na papabate? Wala na. Oo. Yan. So, kamusta mga kababayan? So, ako po si Takeru Miyamoto. At welcome po dito sa Birahan PH. So, ito yung unang topic natin. Itong bagong drama ng mga Duterte. So alam naman po natin talaga na itong mga Duterte po talaga hari at reyna ng drama itong mga to. So pagkatapos nga po nung sangkatutak na kaguluhan na ginawa nga po ng pamilya Duterte na to sa administrasyon ni PBBM, ngayon meron na naman silang bagong drama. 'Di ba? So ito bagong paawa na naman nila to eh. Ano ba nangyari dito? So may bago na naman silang paawa. So hindi lang po si Sara may sabi nito, pati rin si Pulong, pagkakaalam ko, no? So sabi dito ni Sara Duterte, okay, wait lang kasi natin ito. Sabi dito, ay nadoble, wait lang, nadoble, wait lang, nadoble, okay. Ito natin na pala. Sorry. Yan, okay yan. Ito, sabi ni Sara Duterte dito, no? Sabi niya dito, okay. Yan, sabi niya dito. Ano bang gulo? Gulo ng ano. O, sabi dito, dahil hindi, ito, post ito pero sabi ni Sara, Sara Duterte malungkot na ibinalita ang kalagayan ngayon ng kanyang ama. Naghihintay na lang daw ng oras. Di ba? So, ang ibig sabihin nito mga kababayan, ito ngayon ang bagong script ngayon ng mga Duterte. So, kasi ang point dito, no, ako naniniwala po ako, no, at malamang kayo rin po naniniwala din po kayo, na ang kaguluhan po na nangyari nitong mga nakaraang mga buwan, itong mga destabilization, itong mga rally-rally po na to, itong mga retired AFP po na to, naniniwala po tayo na malaki po ang kinalaman ng mga Duterte dito. So, ang point natin dito na pagkatapos nga na pumalpak yung mga plano nila na pabagsakin ng Presidente Bongbong Marcos, ngayon, ang bago nilang drama ngayon, appeal to the emotions. Nagpapaawa sila ngayon. So, ito yan, no? So, ngayon, ang drama nila ngayon, handa na raw pong mamatay si Digong. Hindi lang po si Sara may sabi niyan. Pati rin itong si Pulong. Sabi ni Pulong, no? Ready na raw siya magpahinga. Sinabi nila yan. So, ang tanong dito, kung gusto na palang mamatay ni Digong, bakit hindi pa ngayon? Hindi, by the way, ito alam nyo, kayo ba naniniwala ba kayo sa ganyang klaseng mga drama ng mga Duterte? Hello po, Manong Biola, hello po, no? Paawa na naman po ito, tinan ninyo, Bobo po talaga yung mga yan, kasi in the first place, ito, naalala ko lang, no? Nung si Duterte nga po, si Digong nung hindi pa po ito nakakulong, nung hindi pa po ito nahuhuli, ang tapang nito, di ba? No. Takeru, may nag-post ng madidishit, lalong si Joey, di naliligo. Bayan mo sila Joey na yan. Di na nga naliligo eh. So, pag di naliligo, anong expect natin? Babango. Di na nga naliligo, anong expected natin dyan? Mabango ba? Ganon, no? So kayo mga kababayan, naalala ko lang po kasi nung itong si Digong, bago po hulihin ng ICC, di ba? Nakita ninyo, di ba? Sa bandang Negros, nakakapaglakad pa, nakakapag-rally pa. Di ba? Tapos ang lakas pa ng loob niya. Putang ina, mayroon tayong bangag na presidente. Ganun pa siya, di ba? Tapos meron pa siyang mga drama na talagang malakas pa daw siya, di ba? Papabagsakin daw yung gobyernong ito, di ba? So eventually mga kababayan, nung pagkatapos nga pong maaresto ni Digong, nung nahuli na po siya sa ICC, wala na. Iba na yung drama. Nakaganon na siya ngayon, nakaganon na. Sabi ng ICC, what is your name? My name is, ganon na siya Rodrigo Roa Duterte. My name is Duterte. Walang yan. Ngayon, mga kababayan,
Ngayon, maniniwala pa ba tayo sa drama ng mga yan? Actually, no, kung mayroong pinakabobong madrama dito, si Sarah. Siya yung pinakabobong madrama dito kasi in the first place, mga kababayan, no, naalala nyo nung nung election noong 2016. Di ba? Nung itong si Duterte nga po ay nagbiro tungkol nga po doon sa rape joke, di ba? Itong si Sarah naman bilang nagbanggit na ako nga ni-rape ako eh. Kaya hanapin ko yun. Para maganda yung usapan natin. Oh. Rape. Sara Duterte. Nalala nyo ba to? Yan, no? Sana ba? Wait. Ayan, no? Hindi. Tama ito ba? Ito nga. Time Magazine tayo. Oh. Ito yun eh. Sana ba yan? Sabi ko sa inyo, pinakabobo talaga dito si Sarah eh. Okay. Share muna. Tanggalin muna natin to. Tapos share natin to. Ito. Yan. May ads pa. O ayan, no? Philippine election to, nabalita ito noong 2016. The Philippine election frontrunner calls his daughter a drama queen for saying she was raped. Di ba? Alam nyo, ganyan po kabobo si Sarah. No? Partida, siya pa yung pinakamatalino sa magkakapatid. Pero, ang point dito, tangin ng to, gaga talaga to, no? Sabihin mo ba naman na ikaw na rape? Anak ka ng mayor? Anak ka ng the Punisher? Tapos na-rape ka? Anong klaseng tatay si Digong? So, alam mo, ginawa ni Sarah yon para makakuha ng simpatsya. Kasi nga po, kinukulik talaga ito si Digong dahil nga po sa kanyang rape joke dati. So, ano ba gusto kong sabihin dito? Ganyan po talaga ang ugali ng mga Duterte. Puro lang po sila paawa. Di ba? Tama, di ba? So, ngayon, kayo ba naniniwala ba kayo na itong sinasabi nga po ni Digong, ready na raw po siyang mamatay? Di ba? Ako hindi pa ako naniniwala kasi may plano pa kayo na maging mayor si Duterte sa Davao pag siya pinauwi. Drama lang nila ito, mga kababayan. So, paano tayo tanga-tanga. Nga, budol talaga yung mga yan. Budol yan eh. Saan na ba tayo? Ano ba? Ba't nawala na? Teka lang Yan. Wait lang. Nawala eh. Share screen tayo ulit. Yan. Yan na pala. Ayan ready na raw siya magpahinga. Sabi nga ni Digong yan. Come on. Papaniwala kayo dyan. So, ano ba to? Ito. So, may report pala dito. So, panoorin pala natin yung report dito. Ang maraming Pilipino at mga taga-suporta sa labas ng International Criminal Court ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na handa na raw magpahinga ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pulong, sinabi ito ng dating Pangulo matapos niya itong dalawin sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ready na daw siya magpahinga. Ready na sabi niya. Ready na daw siya magpahinga. Sabi ng mga Duterte kulto. Ready na daw siya magpahinga. Kultong-kulto mga buwakan ng ilang tono. Kaya naman niwala naman kayo. Niwala naman kayo. Taka na mga kulto na to, lagya. Magpahinga ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pulong, sinabi ito ng dating Pangulo matapos niya itong dalawin sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ready na daw siya magpahinga.
Oo, may assault eh. Ayan, Salamat. makahilak man sa Salamat sa inyong suporta. Sa panayam ng DXDCR Davao sa isang Davaoenyo na si Teodoro Tagawa mula sa Kabantian, Davao City, ipinahayag niya na hindi na sana dapat inaresto si dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Anya, mas mainam na pauwiin na lamang ito sa Pilipinas at dito na panagutin kung sakaling may mga batas siyang nalabag upang dito rin siya makulong kung kinakailangan. Kasama mo sa DXDCR Davao. Well, mga kababayan, no, actually, napaka-bullshit kasi nito. In the first place kasi, no, kasalanan din po kasi ni Digong kung ba't nangyari sa kanya yan. Kasi, kung sana, dinimanda niya yung sarili niya, hindi sana hindi siya napunta sa ICC. Alam niyo bakit kasi siya napapunta ng ICC? Kasi wala namang demanda laban sa kanya dito sa Pilipinas eh. May nagdemanda pa, wala. Oh. Pero by the way, mga kababayan po, no, itong nangyari po kay Digong, ako naniniwala po ako na ano niya to. Na-deserve niya to. At ako, ayoko pong mamatay siya doon. Ayoko po. Parang napaka-boring nun eh, no? Parang napaka-boring mga kababayan na si Duterte, no? Bigla na lang natin malalaman sa balita kinabukasan kunwari. Oh. Dating Pangulong Duterte, patay na sa loob ng kulungan. Ang boring nun. Ang boring. Ako, umaasa pa ako na sana mabuhay pa si Digong kahit mga 20 years pa. No, sana po ganun. Hindi po natin hinihiling na si Duterte mamatay. Pero ang point natin dito, no, wala pa rin. Ganun pa rin po talaga yung style ng mga Duterte talaga. So, kung hindi po nakuha sa pwersahan, ang next move nila, ito na, paawa na po ito. Paawa na. Ang tanong, may naawa ba? Diba? Kayo ba naawa ba kayo? Baka kayo naawa kayo, ha? Oh. Baka kayo naawa kayo, huwag kayong maawa. So, yun lang kababayan, no? So, iwanan muna natin yung topic po na yan, no? So, dyan po, no, sa Team Replay, no, nga po masabi nyo nga po dito sa bagong revelasyon, nakagaguhan nga po ni Pulong na ready na daw po mamatay si Duterte sa loob ng kulungan. Taka na mga didis na ito, taka-taka talaga. No? Parang mga abnormal po. Next topic tayo. Alam mo tayo. Okay, ano ba yung next topic natin? Ito magandang topic. No? Yan.